Pa po natin ibang detalye kasama ating spokesperson ng PCG, Captain Noemi Cayabyab. Captain, good morning. Rika at Christian sa programa Balita Patan. Hi Captain, good morning po. Yes, good morning po, Sir Krisha and Ma'am Rika, at maraming salamat po sa oportunidad. Yes, thank you for joining us on the program, Captain. No? Kumustahin lang din po namin. Update po tayo please dito po sa kalagayan ng ating retrieval operations, ma'am. Yes, Ma'am Rika, halos nasuyod na po ng ating technical wreck divers ang kabuuan po ng barko. And tama po kayo, halos 22 cadavers po ang nakita po natin dito simula po na nagsagawa tayo ng ating diving operation simula po ng January 28 hanggang kahapon po. And we will still be continuing itong diving operations po natin hanggang sa makita po ating kabuuan po ng barko. We will do the re-swiping procedures just to ensure po na wala po tayo maiiwan na hindi po na-check dito sa mga lokasyon at lugar po nitong barko. Pero halos, Ma'am Rika and Sir Christian, ay nasuyod na po ng ating mga technical divers itong kabuuan po ng MV Tricia. Opo, pero ito pong 65 na confirmed deaths po natin. Meron pa rin po ba tayong mga pinaghahanap, Captain? May mga missing pa rin po ba? Based po dun sa ating figure ngayon at data po in coordination with the PNP SOCO and the CDRRMO, meron pa po tayong 14 na missing individuals po. Opo. At ongoing, ma'am, tuloy-tuloy po ang ating mga operation until mahanap po yung 14 na ito, whether buhay pa sila or patay na din po. Yes, we will be continuing at ongoing pa rin po ang ating diving operations po dyan. Although nabanggit ko po kanina, halos nasuyod na po yung kabuuan po ng barko po natin. But we will do again the re-swiping procedures po sa buong barko. Opo, hanggang just to kailan, ensure ma'am? na wala po tayong maiiwan na anumang lokasyon o lugar na posibleng meron pong natrap na mga individual pa po doon. Opo, hanggang kailan, ma'am? Kasi ba, I understand na meron ding certain level tayo ng hangganan, hindi po ba na talagang dinedeclare natin na wala na talaga, tapos na talaga. Hanggang kailan tayo magde-decide na tatapusin na natin itong operations natin? Well, we will still be checking po. Although ngayon po, nabanggit ko po kayo, Sir Question, halos buo na po ng barko ang napuntahan ng ating mga technical divers. We'll check po, magsasagawa po tayong diving operations ngayon, and as soon as completed na po at makapagbigay po ng report sa atin, then definitely with the time that we could mention po yung date po ng termination ng kailang diving operation. Opo, Captain, yung iba po nating mga hinahanap ay galing, wala po ito sa mga manifesto, yung iba, dahil yung mga pamilya lumapit. I just want to know, Captain, if yung mga cadavers po at yung iba pa po nating mga nag-perish na mga kababayan, na-identify na po sila ng mga pamilya nila? Mamarika, may mga ilan pa rin po na hindi pa po identified. Ang ginagawa naman po na proseso ng Philippine Coast Guard dyan, once we recovered, we turn them over po sa PNP SOCO. Yung mga pamilya po na nag-claim na meron pong nawawala ng mga kamag-anakan, nagbibigay po siya ng mga DNA samples po nila sa PNP SOCO. And may mga instances naman po, Mamarika, na yung mga nakukuha ating mga katawan ay may mga identification card pa po. So we automatically inform po itong families. Pero kung hindi na po masyadong makilala, that's the time po yung PNP SOCO po ang nag-identify through the DNA samples na ibinibigay po ng mga kapamilya rin po. Opo. Ano na po ang status ng ating operations now? Magkakaroon na po ba tayo ng, mag-shift na po ba tayo into possible wrap-up na po ng ginagawa natin, Captain? We will be checking, siguro probably mamaya or hanggang bukas, Ma'am Rika, no? Again, halos kompleto na po at halos nasunod na po ng ating technical wreck divers yung kabuuan po ng barko. So re-swiping na lang po talaga ang ginagawa po nila ngayon just to check na wala po talaga silang na-miss na mga lokasyon or mga decks or even yung mga accommodation area na posibleng meron pa pong na-trap na mga individual doon. But definitely we will be releasing an official statement once na makuha po ating report ng ating technical divers after they complete the diving operations po. With 14 more missing, if i-complete na po natin itong search natin doon sa barko, paano po natin gagawin yung magiging search operations doon sa 14 pa po? We will, again, this is a whole of the government approach, Ma'am Rika, no? Bukod sa diving operations na sinasagawa po natin ngayon, we are also in constant coordination with the local government units. Again, yung possibility na meron pong mapadpad sa ibang mga isolated islands or shorelines. Yan po yung nakikita po nating possibility. But then again, for the side of the Philippine Coast Guard, rest assured po, Ma'am Rika,
nasusuyurin po at sinuyod naman po ng ating mga technical divers yung mga possible trap areas po nila. At again, naging systematiko naman po ang naging procedure po ng ating diving operations covering the Deck A and Deck B, kasama po yung accommodation and even yung car deck po na reportedly may mga collapsed vehicles po dyan na accordingly ay mga naging hindrance po sa ating mga technical divers to really penetrate the internal section and access po nitong barko na ito. Opo, on the side naman po ng investigation, tama po ba, Captain, na lumabas sa investigasyon na nagkaroon nga po ng overloading at overcapacity doon sa lumubog na barko? Well, yan po yung binanggit na ating Secretary of Transportation during the press briefing na may possibility po na merong overloading and capacity. Again, yung siyatawag po ating overcapacity is a combination weight of the passengers and the cargoes on board. And accordingly, hindi po ito dumaan sa weighing bridge, no? So, there may be a possibility of that. Again, ito pong kabuuan ng ating diving operations would really complement doon sa sinasagawa po nating diving investigation po ngayon. Opo, at sino po ang maaaring may pananagutan doon sa negligence po na nabanggit nyo hindi nasukat kung gaano, kung sumunod ba sa tamang weight or bigat yung barko bago ito naglayag? Well, we will still be checking on that, sir, question after po we submit the information na nakuha po natin during the diving operations. And again, pagdating naman po dito, sir, question, I always mention this, pagdating po sa maritime safety, hindi lamang po Philippine Coast Guard or Marina and even PPA ang involved. Kasama rin po dito yung ang ating mga shipping companies and ship owners po. So we will be checking on that kung sino po talaga ang responsible for this incident po. And inabagit niyo po kayo na yung hindi pagdaan sa weighing bridge netong ating mga kargamento po. Go, partner. Opo, Captain, as a final note na lang po, no, ano na po ang aasahan ng mga pamilya dito po sa ginagawa nating retrieval operations? Well, unang-una po, ipagpapatuloy po ng Philippine Coast Guard itong pagkasagawa po ng ating diving operations. Dalawa po ang naging dahilan po natin why we are pursuing and conducting this diving operation, Ma'am Rica. Una-una is to check na kung meron pa po bang na-trap ng mga individual and to check what is the reason behind this incident po. And lahat po ng impormasyon at data na makukuha po natin would really form part of the investigation para mabigyan po ng hustisya ang bawat pamilya ng mga nawalan nitong trahedya na ito. Opo, maraming salamat po sa inyong panahon, Captain. Makikibalita po kami pag nagkaroon po ng bagong update. Yes Good morning, po. ma'am. Salamat, ma'am. Yes, maraming salamat at magandang umaga po. Thank you po. Ang ating spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Kayabyab, ating nakausap.